walang oras ang nanay ko, kamustahin ako. Pero pag may ganap sa simbahan, religious activity, nangunguna. Okay, tandaan nyo, ang mga magulang natin, siguro marami na yung pinagdaanan, marami na yung kasalanan. Yung pagpunta sa simbahan, yung pagtulong sa simbahan, yung pagtugon sa utos ng Diyos, maaring pamamaraan ng mga magulang natin upang lumapit sa Diyos, upang humingi ng tawad. So intindihin din naman natin yon. Pero pag kulang na sa time, talaga namang ang daming oras doon at walang oras sa bahay at namimiss mo na at gusto mong makasama, abay sabihin mo, i-communicate mo yan at sabihin mo, Ma, grabe hindi na kita nakasama, namimiss na kita, palagi ka na lang nasa simbahan, Ma, kailangan ko ng tulong mo, Ma, pwede ba tayong mag-usap, Ma, may pinagdadaanan ako kasi baka nakakalimutan ng nanay mo na unang-una ay nanay siya. So, iintindihin mo kung saan siya nanggagaling, pero kailangan iparamdam mo sa kanya at masabi mo sa kanya na kailangan mo siya. Dahil unang-una para sa mga nanay, walang masama na nagdadasal tayo. Gusto ko yon. Ako ang hilig ko rin magdasal. Pero unang-una yung obligasyon mo bilang nanay. Kung kailangan mo magluto, maghugas ng plato, maglinis, maglaba, asikasuhin ang asawa mo, ang mga anak mo o nagtatrabaho ka, yun muna. Kasi alam mo, yung pagdarasal, kahit naglalaba ka, pwede ka magrosaryo. Yung pagdadasal, kahit nagluluto ka, prayer is every minute of our lives. Hindi mo naman talaga kailangan pumunta sa simbahan dahil nga nanay ka at marami kang ganap sa buhay. Ngayon, maganda rin naman na pag may oras ka, tumakbo ka sa simbahan, magdasal ka, magsimba ka, napakaganda rin ng ganon. Pero tandaan mo, nanay ka muna at kahit nasaan ka, pwede ka magdasal. Think about that.